Ilocosur sa panahon ng mga Espanyol. Kasaysayan ng Ilocosur sa pananakop ng Espanya. Bago dumating ang mga Espanyol, bago ang pananakop ng Espanya, ang Ilocosur ay tinitirhan ng mga Ilocano na may sariling pamahalaan na pinamunuan ng mga dato. Ang kanilang kabuhayan ay nakasintro sa pagsasaka, pangingisda at kalakalan sa mga karatig lugar kabilang ang China at mga karatig pulo. Pagdating ng mga Espanyol, noong 1572 dumating sa rehiyon si Juan de Salcido, isang Kastilang mananakop. Nasakop niya ang mga pamayanan sa baybayin ng Ilocos at isinama ang lugar sa kolonya ng Espanya. Pamalaang kolonyal. Ang buong Ilocos ay ginawang isang lalawigan na tinatawag na Probinsya de Ilocos na pinamamahalaan ng mga opisyal na Espanyol. Ginamit ang sistemang enkomienda kung saan kinukulikta ang buwis at sa pilitang paggawa or sa salitang Kastila ay polo y servicios mula sa mga katutubo. Kristyanisasyon. Malaki ang papel ng simbahang Katolika sa Ilocosur. Ang mga Prailing Agustino ang nanguna sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Itinatag ang mga simbahan at bayan tulad ng Bigan na naging sentro ng relihiyon, edukasyon at pamahalaan. Dahil dito, naging isa ang Bigan sa pinakamahalagang lungsod noong panahon ng Espanyol. Ekonomiya. Ang Ilocosur ay nakilala sa pagtatanim ng tabako na naging monopolyo ng pamahalaang Espanyol noong ika-18 siglo. Bagamat nagdulot ito ng kita sa pamahalaan, labis itong nagpahirap sa mga magsasaka dahil sa mataas na buwis at mahigpit na kontrol. Mga pag-aalsa. Dahil sa pag-aabuso at mabigat na buwis, nagkaroon ng mga pag-aalsa tulad ng pag-aalsa ni Diego Silang noong 1762 hanggang 1763 sa Bigan na tumutol sa pamamahala ng Espanya. Pag-aalsa ni Gabriela Silang na nagpatuloy sa laban matapos mamatay si Diego Silang. Pagkakatatag ng Ilocosur. Noong February 2, 1818, hinati ang dating Ilocos sa Ilocos Norte at Ilocosur upang mas mapadali ang pamamahala ng mga Espanyol. So sa kabuuan, sa panahon ng Espanyol, ang Ilocosur ay naging sentro ng relihiyon at pamahalaan sa Hilagang Luzon. Nakaranas ng Kristyanisasyon at kolonyal na pamamahala. Nakaranas ng pang-aabuso na pagbunsod o nagbunsod ng mga pag-aalsa. Nahubog ang kultura at arkitekturang makikita pa rin sa Bigan ngayon.